Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas to the Attorney Claire Castro. Today is August 21, 2026 at pag-usapan natin ngayon mga ka-clear ang pag-recant ni Gutesa patungkol sa kanyang di umanong alam na mga kwento tungkol sa maleta. Ito'y binawi niya na. Pero maliban dyan, mayroon pang mga iba na gumawa ng mga affidavits na nagpapatunay na balak silang suhulan ni Atty. Maligod. So, pakinggan muna natin 'to. Bigyan natin ng konteksto para mas maintindihan po natin. So, dito tayo mag-start sa kwento ni Gutesa nung, naglakas loob na po siya na magpakita. Gumawa na po siya ng salaysay at, sa isang video sinabi niya kung paano ito nangyari. So, pakita lang po natin ng konti yung iba, ha? Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong aprubahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit. So, ito yung sinasabi natin. Siyempre, kapag ikaw ay kapit sa patalim, kailangan mo talaga ng financial assistance. Plus, meron pang di umanong suporta para sa pag-aaral ng iyong anak. Yung iba talaga na siguro talagang wala mapagkukuhanan at itong pinakamadaling gawin para masustentuhan ang iyong pamilya ay ginrab ni Mr. Gutesa. Pero sabi nga natin, maraming paraan para ikaw ay kumita. Yes, pero syempre kailangan mong paghirapan yung pagkikitaan mo. Mas madali kasing kumita pag illegal yung gagawin mo. Pero syempre may kaakibat ito na consequence. Pag illegal yung gagawin mo, alam mo namang mali. Babalik at babalik sa'yo yan eh. 'Di ba? Kasi parang easy money siya dahil gumagawa ka ng illegal. Siguro dahil napakalaki ng inoffer. Napakalaki ng inoffer, millions, plus scholarship pa ng kanyang anak, siya ay narahuyo, na-entice, nainggan niya, na umoo. At ito naman yung affidavit niya ay nabasa na natin ng isang araw. Pero sabi ko, syempre, kung kailangang makita kung sino ang mastermind dito, dapat siguraduhin pa rin na yung statement nitong si Gutesa ay naaral mabuti. Kumbaga, naimbestigahan ng mabuti kasi kung dati ay nakagawa siya ng kwento na gawa-gawa, pumayag siya. So, kailangan din malaman natin kung ang kinukwento niya ngayon ay totoo na. Siyempre kahit papaano mga ka-clear, meron tong bahid, di ba? Kumbaga, ang hirap ng paniwalaan kung ikaw ay nagbabago ng statement. Ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya. Yan, ito mga ka-clear. Nabunyag na ito, na nakita talagang pumunta itong si Gutesa sa kwarto ni Senator Marcoleta. Okay, pakita ko lang sa inyo ha. Kasi syempre, itong si Gutesa kasi, bigla kasi itong naging witness, naging resource person nang walang alam yung miyembro ng Blue Ribbon Committee at the time. So syempre, tingin ko, tinignahan ni Senator Lacson kung paano nakarating itong taong ito sa Senado dahil biglang sumulpot. So doon niya nakita, mga ka-clear, at alam naman na natin ito, kung ano, kung paano dito kinuwento ni Senator Lacson kung paano nakita through CCTV na unang pumunta si Gutesa sa kwarto nga ni Senator Marcoleta. Ito yung proof mga ka-clear. Kaya hindi na ito naikaila at tingin ko isa ito sa nagpa-trigger, no, ng alitan or let's say ng hindi pagkakaunawaan ni Senator Lacson at saka ni Senator Marcoleta. Okay, pakita ko mga clear ha. Kasi si Senator Lacson din ang nag-reveal nito eh. Ayan. Lacson to ask Marcoleta's help in finding his surprise witness. That's October 29, 2025. Okay, dito, Senator Rodante Marcoleta's surprise witness at the flood control probe or Ligotesa could not be found at his registered home address.
Senator Ping Lacson, Monday night. Hindi na to pala makita at that time. So, okay. However, doubts remain to cloud Gutesa's testimony since the notary public whose name appears on the affidavit said her signature was forged. Okay. The Senate pro tempore also revealed that Senate CCTV footage showed Gutesa lounging at Marcoleta's office for 30 minutes in the morning of September 25 before heading to the session hall for the committee hearing. Si Senator Lacson din mismo ang nag-reveal as early as October 29, 2025. Doon natin unang nadinig na nakita nga itong si Gutesa, di ba, na papunta dito sa opisina ni Senator Marcoleta. Nung araw na yon, nung umaga na yon ng September 25. Okay? So tuloy tayo. Sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Galit, di ba? Kasi lumalabas dito, mga ka-clear, mukhang kabisado ni Senator Marcoleta yung nasa affidavit. Well, inamin nga ito ni Defensor na totoo naman silang tumulong, di ba? Ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta sa paggawa ng affidavit. Pakinggan natin, ha? First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only notarize to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya Pero- talaga nagpunta mag-isa? Yes. And Yes. exactly where, sir? Somewhere in Manila, may picture, pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta, yung Na itong surprise witness na ito ay talagang walang kaabi-abiso. Pero nakita naman natin, di ba, alam na ni Senator Marcoleta ahead of time na meron siyang ipapalabas na surprise witness. Pero ito mga ka-clear ha, ito yung September 26, 2025. So ayan po. Dito, sinabi rito, surprise witness Orly Regala Gutesa who was presented without earlier notice to the Senate Blue Ribbon by Senator Rodante Marcoleta will be the subject of a full record check and background investigation following a lawyer's complaint that her supposed notarization of his affidavit was fake. So dito mga ka-clear, yan o. Lacson noted on Friday that Gutesa, who claims to be a former Marine and ex-security consultant of Representative Elizalde, was presented before the committee on Thursday without even the courtesy of notice. On Thursday night, hours after media outlets uploaded screenshots of Gutesa's affidavit, the lawyer whose signature and notarial details appeared in Gutesa's affidavit denied notarizing or preparing the document. She demanded it be taken for being fraudulent. So mga ka-clear, ibig sabihin, talagang nagulat din naman itong miyembro ng Blue Ribbon Committee dahil walang kaabi-abiso na merong gagawing surprise witness or merong isa-submit or i-introduce na surprise witness itong si Senator Marcoleta. At medyo kita nyo naman na mas mukhang kabisado nga nyo yung affidavit dahil galit nga kay witness, kay Gutesa dahil nag-a-adlib pa. Okay? So okay, tuloy tayo mga ka-clear.
Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marina namang kinontra. Okay, ibig sabihin mga ka-clear, kasi wala na siya nabanggitin na binigyan siya ng pera. Ang sabi lang niya is parang di na siya pinansin. Doon sa affidavit na binasa natin, di ba pagkatapos siya mag-testify, wala. Di man lang siya nilapitan daw ng Senator Marcoleta. Umuwi na lang siya, na parang siyang litong-lito. Di niya alam kung bakit siya napasok sa ganun. Ilang araw, wait lang mga clear, tingnan natin kung ilang araw bago siya tinawagan ulit. Tina ni Marcoleta iling agenda ng senador at ni defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta. So, kung 25 nag-testify, isang araw, magdadalawang araw, di ba? Kinontak siya para paayos yung affidavit daw dito kay Attorney Rowena Guanzon. Ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marina namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Sana makita yung call log or text, alam mo yun, yung history ng mga messages. Diba? Or at least call log or paano ibigay yung number. Di umano ni Attorney Rowena Guanzon. Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ay ginamit ng ombudsman against Romualdez, sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? O di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Well, anyway, makikita naman yan. Sana lang, no? Sana lang makita yung history kung talaga, di ba? Kasi kung wala naman din talagang kinalaman si Attorney Guanzon, ay mahirap naman din i-float yun. Pero, well, I think, mas maganda kasi kung magsasalita naman ng katotohanan itong si Gutesa, paano yun ibinigay? Kasi hindi na siya nakipagkita eh. Hindi siya nakipagkita. So, tingin ko kung may history log yan or call logs, diba? Mga text messages, makita na lang yan. Well, anyway, ito na nga mga clear. So, itong pag-recant ni Gutesa, hindi na ikinagulat ni Senator Lacson. Una naman kasi, sa akin una naman kasi parang duda na siya kay Gutesa na ginawang surprise witness ni Senator Marcoleta. Kaya nga niya siguro nakita, di ba, na kung paano itong pumunta sa kwarto ni Senator Marcoleta. At binanggit nga niya na bigla na lang sumulpot ito nang walang kaabi-abiso, which is parang violation yun ng rules nila. Di ba? Okay, sige, tuloy tayo. Okay, tuloy tayo dito. Ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Actually, mga kaklit, marami naman nakapuna na parang scripted. Kasi nga, di ba, mas kabisado, lumalabas kasi. Una, parang napikon si Senator Marcoleta. Kasi hindi nag-stick si Gutesa sa pagbasa ng affidavit. Tapos may portion doon na nawawala at mas kabisado pa ni Senator Marcoleta, ibinigay niya pa yung sarili niyang kopya kay Gutesa. Di ba? So, doon Anyway, tingnan natin kung ano sinabi ni Senator Lacson. Agenda report ni Dexter Ganibes. Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inahalin tulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV record. Ako, ang ibig sabihin nito, kumita siya sa kabilang partido, tapos kikita pa siya sa kabilang partido. Kaya yun yung tawag na lagaring hapon. Pero ang tanong natin, nakatanggap kaya siya? Kasi nung pagka-testify niya, sabi, di ba, hindi na siya pinansin. Kaya feeling niya na gamit lang siya. Di ba? Tapos nagtago na siya dahil natakot na siya dahil hindi na siya nagpapakita. Tingin natin Tinawagan siya para makipag-meet di umano
kay Attorney Gonzon para maayos yung affidavit, tapos hindi siya nagpakita. So, pwede on that part, on that part na meron na siyang maramdamang takot kasi ayaw niya na magpakita dahil parang siguro hindi na siya naniniwala sa pangako dahil feeling niya after siyang mag-testify, nagamit lang siya. Records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una ng inihayag sa komite noong nakaraang taon. Ipapasa na po namin yan sa Ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitan na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Mukhang hindi talaga nabigay ha. Sa ganong kwento ha. Sa ganong kwento. At maliban dyan mga ka-clear, meron pa. So meron pa mga nagpatotoo na sinabi ni Gutesa. Pakinggan natin to. Ang sinumpang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico, kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ng 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Gutesa na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionario News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pabubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Atty. Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube, na base sa pagsaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y maleta boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa Ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Kinukuha pa ng Billionario News Channel ang panig ni Atty. Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes. Well, anyway, sabi ko naman even before at si Atty. Baligod naman amin na siya yung nagsusuporta dito sa 18 Maleta Boys. Dahil nga walang trabaho, kaya lang sabi natin, kung walang trabaho yan, tapos yan ang ipapangako mo, gagawin talaga niyan, yung pwede mong iutos. Diba? Hanapin ko lang dito mga kakli, yung pag-amin niya. Yung sinasabi nilang prinomesahan sila, para hindi na sila pwede, kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration. No? What I actually told everybody, not only the 4, but to the Rule 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan. No? So that is what we did in the past months that we've been together. Tinutulungan namin sila pag may nagkasakit yung kapamilya, tumutulong kami. Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. But you offered money? Did you offer financial assistance? Financial assistance pagka may mga nagkasakit sa pamilya. Halimbawa, I can show you several instances, no? Yung tatay ni Manalansan na confined sa ospital, tinulungan ko siya sa hospital bills, no? Yung mag-ina ni Tube, nung na-hospital yung asawa niya, anak niya, nagbayad din ako sa hospital nila. So, ganun na tulong. Why do you tulong. have to do that? Wala silang ibang makasbuhan. Responsibilidad? No, I consider them my responsibility because we were together when we agreed to bring out to the poor
kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa corruption. What was your stake? Eh, Pilipino ako, ma'am. Oh, Mahal ko ang ating bayan. okay. So, pero yung financial help is only for the sick members of the family. Were there any other instances, attorney, na tumulong din kayo apart from yung mga, halimbawa, medical expenses? Oh, medical expenses, katulad nung nalagyan ng pacemaker yung mother-in-law nung isa. No? So, tumulong ako. Nung naoperahan yung Medyo mahal yun pacemaker. Tatanaw talaga ng utang na loob yan. Mga ka-clear. nanay nung isa sa, I think, gallbladder sa Laguna, tumulong din ako. So, ganung nature ng help. Kahit sino naman pwedeng tumulong sa kanila. So, hindi pantay-pantay yung halaga na itinulong nyo sa bawat isa sa 18? Oo, kasi yung iba na hindi nabigyan ng tulong, pasalamat sila kasi walang nagkasakit sa pamilya nila. So, talagang medical expenses lang yung tulong nyo? Or were there any other instances? Yeah, when may you mga had to maliliit have na that? bagay. Katulad nung nag-birthday si Wow Pan, no? Sir, magbe-birthday ako. O sige, bigyan kita ng konti para ma-treat mo yung family mo. At nagpadala siya ng picture. No? Ang problema nga nito, baka kasi syempre kung di pa naman tapos ang kanilang obligasyon sa pagte-testify, malamang hindi naman ibigay yung buo. Kung totoong merong itong usapan. Well, anyway, mga hakli, nakita natin, talaga magiging problema ito dahil bibigyan ng trabaho na maging fake witness or false witness, tapos babayaran. Anong pwede maging kaso dito maliban doon sa nag-udyok, 'di ba? Na mag-udyok na gumawa ng maling salaysay, kasinungalingan. Siyempre pag ikaw ay na-involve dito, ito yung pwede mong maging kaso. Halimbawa, ikaw si Gutesa, ikaw yung nagawa ng affidavit under oath, mga kakli. So, ano yung pwede na kaso? Okay, tumaas na po kasi ang penalty niyan, itong perjury, mga ka-clear, ha? So, ang bagong batas kasi ay itong October 2021. Republic Act 11594. Kasi dati sa Revised Penal Code lang to, Article 183. Pero nagtaas sila ng penalty, kaya meron bagong batas, kumaga na-amend iyon, RA 11594. So dito, ang posibleng penalty, mga ka-clear, ay 6 years and 1 day to 8 years. So hindi na siya maaaring magkaroon ng probation. So pag nagkamali kayo isang beses at natalo na kayo hanggang sa Supreme Court, let's say, diretso na yon. Kasi kung ito ay less than 6 years, pwede ka pa mag-apply, o 6 years or less, pwede ka pa mag-apply for probation kung first time offender ka. Dito hindi na pwede, ang laki ng penalty, Okay, minimum period pa yan. Ang medium is 8 years and 1 day to 10 years. So, malaki, mga ka-clear. At pag maximum, 10 years and 1 day to 12 years. May fine pa na 1 million. And, perpetually disqualified from holding any appointive or elective position. So, in other words, kung mga ka-clear, kung magkakaroon ng desisyon dito at papatunayan niya talaga sila Marcoleta at defensor ang mastermind dito, di pwede pa silang hindi na makatakbo. Hindi sila pwedeng i-appoint, hindi sila pwedeng makatakbo sa public office. Yan, di ba? So malaki din, ang hindi na pwede, hindi na binibiro-biro ang issue ng perjury. Ganito yan mga ano bang unang elemento, Itong unang elemento. Kita nyo ba? Okay, sige. Unang elemento. Okay? Material matter is defined as the main fact that is the subject of the inquiry or any fact or circumstance which tends to prove the fact or any fact or circumstance which tends to corroborate or strengthen the testimony relative to the subject of inquiry. So, ibig sabihin mga kli, kung ang pinasinungalingan nila ay yung pinakamahalaga or let's say material na bagay, material na issue at yun yung pinasinungalingan nila. Hindi pwede yung nagsinungaling ka lang para it doesn't matter kung nagkamali ka dito o sinadya mo magkamali
hindi siya magiging elemento ng perjury. So dapat yung pinasinungalingan mo na fact or kwento ay material doon sa kaso. Let's say plunder. Tinuro mo si A. Yung pala kasinungalingan yun. Importante ba yun? Material matter ba yun? Of course. Kasi siya yung tinuturo mo na gumawa ng pagnanakaw. Diba? So, this means that not all falsehoods committed under oath may be punishable by perjury. So, dapat yung mga material na bagay lang. Material na bagay na pwedeng makapagpakulong, pwedeng makapagpatanggal ng karapatan ng isang tao sa supposed to be pag-aari niya. Mga tipong ganon. Second element of subscribing the statement or affidavit under oath. So, importante na under oath. Hindi pwedeng sumulat ka lang, tapos hindi mo yan pinanotaryo, hindi siya pasok sa perjury. So, dapat under oath siya. Okay, tapos, ang elemento ng willful and deliberate falsehood. Inoohan mo. Sinang-ayunan mo. Voluntaryo. Ito ngayon, mga ka-clear. Papasok ngayon, ito pag-uusapan natin. Papasok ba ngayon? Kung halimbawang mapuprove, di ba, mapuprove ni Gutesa na ito ay dahil inintais lang siya. Siya ay kinonvince na magkakapera ka dito, yung mga anak mo, pag-aaral namin. Papasok kaya siya sa willful and deliberate falsehood. So, isang malaking bagay ito kasi totoo naman na voluntary niyang ginawa, although meron siyang statement doon mga kaklir na sasabi niyang tinakot siya. Pero kahapon, sinabi natin, isang araw pala, sinabi natin, yung, kasi yung pananakot, dapat ma-prove mo yan na talagang because of the threat, wala kang magawa kung hindi umuo. Di ba? Pero kung may pagkakataon ka na kaya mong ayawan, hindi siya matatawag na under duress or pinilit. So, makukonsider pa rin siya na willful and deliberate. Pero ang tanong ganito, yung pagsusuhol ba ng malaking halaga sa taong medyo kapos sa buhay, na pakiramdam niya yan na yung pwedeng pang sagip sa kanilang pamilya. Diba? Magiging papasok ba siya dito sa willful and deliberate falsehood? Kasi most probably hindi niya intentional. So dapat kasi ang willful ay intentional. So intentional ba niya? 'Di ba? Sa kanya hindi niya intensyon kasi hindi naman siya yung nag-utos eh. Hindi naman siya yung nagsabi na gagawin ko na 'yan. 'Di ba? In a way na pinilit siya, inintay siya, in-encourage siya, nagawin mo to, bibigyan ka namin ng pera at anak mo magkakaroon ng scholarship. So, 'di ba? At saka deliberate, 'di ba? Means it was meditated, no? Pinag-isipan mabuti. Pero kasi may kaakibat na pera. Okay. Ang tanong ngayon, yung bang panunuhol sa'yo, mas magiging aggravating circumstance ba siya kasi ginawa mo siya because of the pera? Or makakamag-mitigate ng iyong kaso, makakapag-mitigate ng iyong liability dahil hirap na hirap ka at kailangan mo yung pera. Di ba? So, tingnan natin ha. Pwede siyang mas tumaas yung kanyang penalty dahil makukonsider siya na aggravating circumstance. So, anyway, pag ganito mga fake news, ang lagi nakikita, lalo na kapag dinadamay ang Pangulo, ay talagang destabilization to. Ito ay planado na destabilization na noong pa nila talagang gustong mangyari. Kaya lang, syempre yung katotohanan, lalabas naman yan eh. 'Di ba? Lumalabas naman yung katotohanan at hindi naman talaga nila maaaring magupo, 'di ba? Ang katotohanan. So yun lang ang lagi natin dasal, sana wag manaig ang kadiliman, wag manaig ang kasinungalingan kasi yung iba talaga gumagawa, ini-splice yung video mo, tinatanggal yung totoo mong sinabi sa mga quote card or kaya gumagawa sila ng sarili ng mga statement, ng mga negatibo at ilalagay nila. Halimbawa ako na-experience ko yan, ilalagay nila yung mukha ko as if sinasabi ko yung mga maling
statement. So, biktima rin po tayo ng mga ganyan mga fake news. So, kaya dapat talaga yung mga ganito ay mahinto. At lahat na nagpe-fake news at alam nating fake news, kitang-kita na, dapat talaga masampahan ng kaso para malaman nila may kamay na bakal pagdating sa batas. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro. Nagpapala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye-bye!